Welcome to Donmar TV News Channel. Si Lacson, out of nowhere, bigla na lang niya sinabi daw sa kanya ni Manny Pacquiao na tatakbo daw si Pacquiao na presidente at humihingi ng suporta sa kanya. Tapos gayon, di ba, kalagitnaan ng sinasabi ni Pacquiao, wag muna natin unahin ang politika, unahin natin ang pagtulong sa taong bayan. Biglang out of nowhere, biglang magsasalita si Lacson. Ano sabi niya? Biglang sasabihin niya, "Oy, sabi mo sa akin dati, tatakbo ka, tapos humihingi ka nga ng suporta sa akin." Rin mambasag ng trip to si Lacson, no? Pagkatapos niyang i-deny ni Pacquiao na wag muna pag-usapan ng politika, abay bigla niyang ipapasok yon. At take note hindi yan nangyari kahapon, last week. Matagal na daw tinanong yan sa kanya. Kaya nga ho nakakainis kung iisipin mo, ha? Di ba? Number 1. Lagi niya sinasabing, wag mo nang pag-usapan ng politika, wala mo na politika sa ating isip. Ang ating nasa isip ay pagtulong sa bayan sa iba't ibang lugar. Kita naman natin yung kanta mo, hindi naman nagawa yan ng isang araw. Ha? Hindi nagawa yan ng bago ka ba magsalita niyan, lumabas na yung kanta mo at nagawa na yan. Ibig sabihin, planado na noon pa, malayo pa lang, nasa isip na ng kampo mo na tumakbo kang presidente. Matagal na yan. Yan kinonfirm ni Nino Barsaga dahil sa nag-usap daw si Nino Barsaga at saka ito si Freddy Aguilar at matagal ng plano. So matagal nang pinagawa yung kanta na yan. Si Manny Pacquiao ay naririto, handang tulungan ang mga tao dahil siya ay nanggaling sa hirap. Ramdam niya ang mga kapuspalan. So ibig sabihin, yun ang problema natin kay Pacquiao. Iba yung lumalabas sa bibig niya at iba yung ginagawa niya. Yun ang pinaka-problema ko kay Pacquiao. Kung good heart, mabait, malasakit, okay, sige, meron ka niyan. Pero ang problema ko, hindi mag-connect yung lengguwahe mo at saka yung ginagawa mo. Ngayon, ito na naman. Lacson naman na nagsabi. Tapos tinanong ka, nagbigay ka ng statement, hindi mo naman sinabing, hindi ko sinabi yan wala ko sinabing ganyan. Hindi mo dinanay. You didn't deny or confirm. Ibig sabihin lamang nun, hindi mo dinanay. Okay? Silent ka doon sa issue na sinabi ni Lacson na ikaw ay humingi ng tulong sa kanya noon para sa pagtakbong presidente. Ito, panoorin natin itong Gusto raw ni Senador Manny Pacquiao na tumakbo sa pagkapangulo sa eleksyon 2022 ayon kay Senador Panfilo Lacson. Sabi ni Lacson, nilapitan siya ni Pacquiao noon. Kakaiba rin to si Lacson, nilaglag yung kasamahan, Sira din ang ulo. At hiningi ang kanyang suporta. Nagpapasalamat naman si Pacquiao sa sinabi ni Lacson, pero dahil tumataas daw muli ang bilang ng mga nagkakasakit, ayaw raw muna ni Pacquiao ng politika. Dapat daw muna itong itigil dahil sa halip na bakuna. Sa madaling salita, hindi niya dininay. Okay? Wala siyang dininay. Yun lang talaga yung sinabi niya. Wala siyang dininay. So, planado mo na noon pa. Di ba? Nag-uusapan ay politika ang pinagkakaabalahan. Sabi pa ni Pacquiao, tulong at hindi debate ang hinahanap ng publiko ngayon. So, yun daw, tulong daw at hindi debate ang hinahanap ng taong bayan ngayon. So, eto ngayon yung speech niya para maintindihan natin na maigi. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang I agree with that. Okay, agree. Check. nangarap, marami nang naring nabigo. Check. Marami nang nangarap at marami nang nabigo. Ngunit ang hangad ko sa sunod na maging presidente ay may tunay na malasakit at tunay na pagmamahal sa mamayang Pilipino. Check! Ako din. Gusto ko rin may malasakit at pagmamahal sa mga Pilipino. Pero may kulang. Hindi lang ho yun ang elemento ng para maging presidente. Pero agree din ako doon. Check! Tigilan na natin ang kulay politika. Yon! Diyan ako may problema. Tigilan na natin ang may kulay politika. Sunod. Wala nang dilaw. Wala nang dilaw? Wala nang pula? Orange o kung orange, wala na. Meron bang orange? Wala nang dilaw, wala nang pula. Baka green. Orange. Ewan ko sino bang orange. ano man ang kulay mo. Ano naman ang kulay mo? Kung maitim ka man, katulad
Sorry. Maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipino. Yan, okay. So, sa madaling salita, sabi niya, tama naman sinasabi niya, ang pagiging presidente ay destiny. Okay? Yan nilalagay ng Diyos yan. Okay, agree ako dyan, walang problema dyan. Kailangan na malasakit, okay din ako dyan. Kailangan na may puso sa mamamayan, pero hindi lang yun. Kailangan pa ng tapang, kailangan din ng talino, at kailangan ng experience. Yan ang kailangan sa pagiging Pangulo. Pero ang pinakamali sa sinabi niya sa tingin ko, yung sinasabi niyang wala ng dilaw, wala ng orange, wala ng red. Alam niyo kung bakit? Ganito kasi yan eh. You are calling for a unity among politicians, among party colors, di ba? Nagtatawag ka ng unity para daw sa ating sambayanan. Okay ako doon. Pwede sana. Agree ako doon. Magandang idea. Ang problema ko na naman, iba na naman yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Bakit? Ultimong PDP, hindi nga kayo magkasundo-sundo. Ultimong mga kasamahan mo, nagbabanatang kayo. Tapos sasabihin mo sa akin, unity among others. Okay? I mean, among other color. Yung sarili mong kulay, yung sarili mong partido, watak. Tapos sasabihin mo, unity among others. Iba na naman yung putak ng bibig mo sa ginagawa mo, sir. Pasensya na, sir, ha? Medyo, dun pa lang, sabit ka na naman, boss. Sana iniisip mo muna yung sinasabi mo. Kasi iba-iba talaga yung sinasabi mo eh. Yung alam mo, in this country, it will never happen. It will never happen na ang dilaw at ang ibang mga grupo ay magkasama-sama. Bakit ho? Para mo na rin sinabing ang masama, ang mga magnanakaw, ang mga korap, at ang mga okay na politiko ay magsama-sama tayo para tulungan ang bayan. Napaka-imposible nun, sir. Napaka-imposible nun. There will always be division. Why? Ganun talaga, sir eh. Ganun talaga ho. Kasi ganyan ang demokrasyang bansa. Meron division talaga ho. Ngayon, kung nananawagan ka dyan, okay din naman yan na magtulungan. Sige, okay yan. Tulungan tayo kahit magkakaiba tayo ng paniniwala na politika. Pero sir, bakit di mo simulan doon sa grupo mo? Yung mga kagrupo mo, iba gusto, iba rin ang gusto mo. Tapos nung hindi mo nakita na yung gusto mo ang nangyayari sa iyong grupo, binanatan mo. Tapos sasabihin mo, unity among other party o ibang kulay? I-unite mo muna yung pula mo. Naghahanap ka ng ka-unite na dilaw, pula, blue, red, orange. Naghahanap ka ng ibang ka-unity mo. Yun yung unity ng partido mo, hindi mo ma-unite. Paano mo kami mabibigyan ng halimbawa ng pagiging leadership mo? Dito pa lang, kitang-kita mo na kung anong klaseng leader magkakaroon tayo pag si Pacquiao ang naging presidente. Yan ang problema ko. Ano yun? Unity. Ano yun? Unity, pati yung mga mandarambong sa pamahalaan, i-unite niya. Pati yung mga sugarol, i-unite mo. Pati yung mga magnanakaw, i-unite mo. Hindi ho talaga. That's not how to unite. Ganito ang tamang pag-unite ng tao, ha? Makinig ka mabuti, Senator Manny. Yun ang sinasabi ko. Bakit to? Ganito ang ginawa ni Pangulong Duterte nung pumasok siya. Hindi siya nagtawag na unity, ha? Wala siya sinasabing unity. Ang ginawa lang niya, nagsalita siya. Ito ang plano ko. Pugsahin ng mamamata ito. Ayan. Ito ang plano ko. Join me in fighting corruption, fighting drugs. Join me. Hindi mo pwedeng i-unite doon sa mga kalaban mong alam mo nakikipagkuntsaba sa mga drug lord. Paano mo i-unite yun? Ang pag-unite, ito ang plano ko, ito ang direction ko, ito ang vision ko sa bansa, sama kayo sa akin, tulong kayo sa akin, ayusin natin to, walang political color. Yun ang unity. May vision as a leader.
Doon mo makikita kaya nga 'di ba sinabi ko sa inyo, ang dami pang dilaw sa loob ng gobyerno ngayon. Sus. Ang dami pang appointee ng mga nakarang administrasyon sa ano. Hindi niya tinitingnan kulay 'yon, pero ang instruction niya, 'di ba paulit-ulit niya sinasabi sa speech niya, do your job. Huwag kang magnakaw, tuloy-tuloy ka sa gobyerno. Ayusin mo trabaho mo, tuloy-tuloy ka sa gobyerno. Ganon ang unity.